Ano ba ito? Nag-aaral pa ako. Hindi. Okay lang. Salamat. Wala kang opening statement, ma'am? Kayo na lang ang tanging pag-asa ko na makabangon at todo bugbog ng media sa akin lately. Marami yatang pasabog ko, no? Ewan ko ba? Basta maraming salamat sa pagkakataon magpaliwanag ng iba't ibang issue na binabato sa akin na hindi naman... Ay, nagkakaroon tayo ng mendicant ayuda mentality. Lahat na lang nagpapasikat, nagpo-produce ng ayuda. Hindi ako tutol sa anumang ayuda. Gusto ko talaga makatulong sa mga nangangailangan. Ngunit pag ginamit ito sa pamamaraan na pampolitika, ibang usapan na to, hindi katanggap-tanggap. Higit sa lahat, talagang sinasamantala na yung kahirapan ng nakararaming Pilipino. So, hindi siya maganda at ang tunay naman na pag-aahon sa kahirapan ay edukasyon at trabaho, maayos na trabaho. Kaya yung ayuda, kumbaga, one-shot deal lang yan. O di kaya, parang pansamantala, pantawid. Pantawid nga lang talaga. Ngayon, ginagamit pa sa kung ano-anong suhol, sa ayuda scam na inaawas pa yung marami, hindi naman yata maganda yon. Nagulat lang at alam ko na nagalit sa akin yung marami yata na politiko pagkat nabuking yung akap. Hindi ko naman sinasadya, nireport lang sa amin at napilitan ako magsalita dahil talaga namang hindi namin alam. Pero sa kabila nun, marami rin tayong magandang balita na ipapahiwatig sa ating mga kasamahan sa Senado na kung minsan sa kamamadali po natin, hindi natin nabibigyan ng sapat na pansin. At yung iba, halimbawa dun sa foreign relations, wala masyadong napapaliwanag. Kaya isang pagkakataon nito at ako'y nagpapasalamat nga na maipaliwanag sa inyo kung ano yon at saka may magandang balita rin para sa ating mga lolas and lolos. Yes. So, yun. Yun lang ang nais ko sanang ipaliwanag. And thank you very much for the opportunity. I've been under attack from all sorts of places, so I'm very happy to be home in the Senate with the Kapihan and our little gang of media here who are far more familiar with the real issues and the personalities involved. Thank you. So, na-mention nyo yung tungkol sa mga good news for lolos and lolas. Kayo bilang sponsor ho nung Expanded Senior Citizens Act, possible po ba na mag-approve ng supplemental budget para this year matanggap na ng mga beneficiaries yung kanilang additional benefits? Well, sa totoo lang, talagang inaasam-asam natin na sana maibigay ito para sa ating lolos and lolas. Dalawa actually ang magandang balita ko para sa ating lolos and lolas. Unang-una, yung social pension. Nung panahon ng budget, alam na natin na nung 2022 pa, dinoble na yung 500 pesos na dapat tanggapin ng ating mahihirap na lolos and lolas kada buwan. Na-increase na sana to ng 1,000 kada buwan para sa mga indigent senior citizens. Pero, na-increase man o hindi pa rin naibigay. Mismo yung 500 na nauna, hindi pa naibibigay hanggang 2022 at noong 2023 umabot lamang sa 500. Bitin, kalahati lamang. Sa wakas, noong 2024 budget deliberations, talagang pinagpilitan ko na kahit papano, lahat ng indigent over 60 years old dapat makatanggap ng 1,000 pesos ayon sa batas. At finally, na ilagay naman natin to sa budget, itong 49.8 billion. So, nailagay na yan sa budget. At the same time, may unprogrammed pa in case na madagdag yung 5.8 billion. So, magandang balita po yun. A total of 55.6 billion sana, of which sigurado tayo sa 49.8, mabibigay na ng buo yung 1,000 kada buwan sa indigent senior citizens. Sa wakas, may isasatupad yung batas ng 2022. So, medyo tuwan-tuwa ako doon. Isa pa,
Eto nga yung napirmahan, yung Expanded Centenarians Act. Ngayon, kompletos recados na hindi na lamang yung mga aapak ng 100 taon, kundi pati yung octogenarians and nonagenarians. Ibig sabihin, at 80 years old, may tatanggapin ang lahat ng seniors to, hindi lamang yung mga indigent. Ito lahat-lahat ng ating lolos and lolas, parang regalo sa kanila, pagkilala at konting karinyo naman sa haba ng panahon. 80 years old, tatanggap ng 10,000 pesos. 85 years old, another 10,000. 1995 hanggang umabot. Hanggang umabot nga doon sa 100 years old na dati ng 100,000 pesos. Ang ating budget dyan ay 2.6 billion. Iawas natin yung 187 million na siyang naka-budget na para sa ating centenarians. Maliit na bagay lang yan kung ihahambing sa kung ano-anong insertion na ririnig natin. 2.1 billion. 2.4 billion ang mag-ending. Kasi 2.6 ang total nung bill, pero may pera na para sa centenarians. Sana mahanap natin yung remaining 2.45. Yun ang dasal ko, na mahanap pa rin yan kahit papano. Kaya lang, kinakabahan ako sa dinami-daming isinaksak dyan sa unprogrammed, baka maubos sa kung ano-ano. Pero magandang balita siya, kasi kahit papano, andyan na yan. And after so many years na parating may nagfa-file ng batas tungkol sa ating mga centenarians at yung coverage sa mas bata, mga 80-90, nakahanap tayo ng solusyon na hindi masyadong malalaki ang gagastusin. So medyo magandang balita yun, and I'm hopeful na ma-implement this year kasi hindi naman ganong laki yung halaga at meron ng pinag-umpisahan sa centenarians. So ma'am, may nakikita na kayo na pwedeng pagkunan ng 2.4 billion? Well, I think marami naman tayo mapapagkunan kung talagang pipilitin natin. Dahil sigurado naman may savings kahit papano. And I'm hopeful that we'll be able to get some money from the different activities. So, yun, sana makahanap tayo ng pera. Kasi hindi naman saksakan ng laki kung tutuusin 2.45. Yung iba nga, napakalalaki, nahahanapan pa Kasi nabanggit ni Senator Bong Revilla, parang sa 2025 pa. So may chance na within this year. 2025, pero syempre ako, mas makulit ako. So talagang hahanapan ko hanggat kaya. Kasi nga tulad ng sinabi ko, meron na may 187 million na para sa centenarians. Dagdagan pa ng konti para hindi bitin. Kasi may nagsabi na, Pangit yung bitin halimbawa ma'am, nag-birthday ngayon ng 80th, tapos hindi niya natanggap, next year namatay na yung... Kaya nga, yun na nga yun, ang saklap naman. Kasi nga hindi kakayanin, hindi mapapasa yung batas kapag ginawang every year. Kaya laktaw-laktaw na lang every 5 years. Pero tignan natin hanggat kaya. Kung pwede pa sa 2024, I'm still hopeful. Di ako nawawala ng pag-asa na mapagpilitan yan. Di naman kasi malalaki kung tutuusin I may follow up? A clarification, Mav. And then Nympha. Hindi na. Nahihirapan kami dun sa retroactive Walang pambayad Pag-apak talaga for that full year na 80 years old ka, that full year na 95 years old ka, pwede mag-claim. Nahihirapan kami sa record keeping at yung DSWD humihiyaw. Pero mauuwi yan sa IRR, sa actual mechanics. I don't want to say too much because I'm not really sure how it will work. But right now, ang understanding ko is dun sa taon na nakaapak ka sa 80 years old, qualified ka. Pero pag lumampas nun, maghintay na naman ng 85. Kaya nga, lupit Kaya dapat, maganda sana yung database natin. Yun ang isa pang problema dahil yung database natin ng senior citizen, sabog-sabog. Yung maliwanag lang, yung mga PhilHealth subscribers. Kaya inaanyayahan ko at nagpapatulong ako sa mga LGU na yung EFSCA nila at OSCA, may listahan silang mas kumpleto kaysa sa national. Sana pagtulungan natin yung database ng senior citizen. Okay, Nympha. Ay, Mav, may meron ka pa ba? Mav, Sorry. okay ka na? Mav. Okay ka na? Okay.
expanded centenarian? Well, ayoko na kasing pag-usapan yung unprogrammed na yan at labis-labis na yung unprogrammed. In fact, may pending habla si Congressman Edsel Lagman. Kaya talagang medyo magulo talaga yung sitwasyon na yan. Alam naman natin na may problema talaga dahil sa Section 25.1 ng Article 6 ng ating saligang batas, maliwanag na walang kapangyarihan ang Kongreso. Ibig sabihin, ang lower house at yung Senado, walang kapangyarihan, walang karapatan na dagdagan yung budget na ibinigay ng ating Pangulo. So, dapat walang dagdag. Kaya nga lang, ang sinasabi ngayon, this prohibition merely covers the programmed appropriations. Pero nalilito rin ako, katulad ni Congressman Lagmad, pagkat yung konstitusyon, wala namang pinagkaiba, wala namang sinasabing programmed versus unprogrammed appropriations. Ang nakasulat lang naman sa ating konstitusyon, appropriations, period. So kung nandun, sa malaking libro ng GAA, ang pagkaintindi ko, lahat yon sakop talaga ng appropriations at ng prohibition na hindi pwedeng doon sa ibinigay at pinopose ng ating Pangulo. So yan ang naguguluhan tayo dahil yun nga, an insertion of 450 billion so that it bloated the year's unprogrammed APRO to 731 billion. Maraming dalubhasa sa konstitusyon at marahil meron silang mga opinyon, pero yun lang ang pagkaintindi ko kasi wala namang pinagkaiba doon sa saligang batas. Wala namang binabanggit na programmed or unprogrammed. Lahat sakop, appropriations. Yun lang sinabi. So the only way that this centenarians, parang centenarians, can be funded sa savings na lang. Sa? Savings. Sa savings. Yun na nga, kailangan. Siyempre, kaya sabay dasal. At maybe we'll have to look at that kasi nagkakaproblema rin tayo sa iba't iba pang mga programs na yung iba kulang-kulang. Kasi alam naman natin ang budget work in progress at saka nasa post-COVID scenario pa tayo. Kaya't marami pang hinahabol, marami pang dadagdagan, yung iba naman mababawasan. Alam naman natin na may period of adjustment and it's a real work in progress. But halimbawa, no, yung projection namin sa gastos dun sa 80, 90, 95 years old sa expanded centenaries, hindi naman tayo sigurado din eh. We're not so sure kung yun ang absolute numbers. It's just a projection based on the centenarians and the other inventories we have of our aged. So ma'am, ina-assume nyo this year matatanggap na ng mga Hindi ko ina-assume, pinagdadasal ko. Kasi right now, it's just been passed and alam naman natin tapos na yung budget. Sarado na yung budget, kumbaga. Yun nga lang, kung maswertehan natin na may savings o may pagkukunang iba, sana ito na ang bigyan ng prioridad. Kasi utang na natin sa mga lola't lolo to at pati yung social stipend, utang na yan noon pa 2022, 2021, hindi nabibigay ng buo. So first time sa taong ito, wala pang retroactive. Ma'am, tungkol naman dun sa mga ayuda dito sa mga social protection program, parang dumadami yung issue. Like yung na-discover nyo, na biglang naisingit sa 2024 budget yung AKAP program. That's And then right. recently naman, may ayuda scam na ibinulgar itong si Senator J.V. Ercito. Nangyayari daw sa San Juan at malamang hindi ito isolated kahit sa iba nangyayari. So, di ba na, sabi nyo pa nga, nagamit din ito na Sa PI. sa PI. Right. So, sa tingin nyo, paano dapat ma-address para maiwasan yung ganitong problema at matiyak na yung pondo para dito sa iba't ibang mga ayuda program talaga napupunta sa beneficiaries at hindi nagagamit ng ilang mga politiko? Right. Yun nga, nagkakaroon tayo ng mendicant ayuda mentality. Lahat na lang, nagpapasikat, nagpo-produce ng ayuda. Hindi ako tutol sa anumang ayuda. Gusto ko talaga makatulong sa mga nangangailangan. Ngunit pag ginamit ito sa pamamaraan na pampolitika, ibang usapan na to, hindi katanggap-tanggap. Higit sa lahat, talagang sinasamantala na yung kahirapan ng nakararaming Pilipino. So, hindi siya maganda at ang tunay naman na
pag-aahon sa kahirapan ay edukasyon at trabaho, maayos na trabaho. Kaya yung ayuda, kumbaga, one-shot deal lang yan. O di kaya, parang pansamantala, pantawid. Pantawid nga lang talaga. Ngayon, ginagamit pa sa kung ano-anong suhol, sa ayuda scam na inaawas pa yung marami, hindi naman yata maganda yon. Nagulat lang at alam ko, na nagalit sa akin yung marami yata na politiko pagkat nabuking yung akap. Hindi ko naman sinasadya, nireport lang sa amin at napilitan ako magsalita dahil talaga namang hindi namin alam. Kanina, sinabi ni Senator J.V. Ejercito, siguro daw it's about time na parang out na yung mga politiko dito sa pamamahagi daw ng mga ayuda dahil parang nagagamit nga ito sa patronage politics at dapat daw meron ng exit mechanism dahil para hindi habang buhay umaasa yung marami sa ayuda mula sa government. Yes, tama yun. Kaya dapat yung job program natin, i-ratchet up. Narinig na natin yung job program. Ano nga pangalan? NARS ba? NARS? Yung job program. Yung kay Pero Senator parang dapat, hindi nga ninyo maalala kasi talagang hindi Joel, masyado. di ba yung kay Joel? Hindi, yung parang pinag-ipon-ipon yung dole, testa, iba't iba. Pero parang yun pa yung dati. Sana yung talagang mas aggressive na job generation program, tulungan natin ang private sector. At the same time, alam naman talaga natin na kailangan na dagdagan talaga itong mga puhunan. Halimbawa, yung Kalahi Seeds. Exit strategy ang Kalahi Seeds Tapos yung job generation. Kasi yung Kalahi Seeds, maganda siya sa mga remote na mga lugar na wala ka naman papasukan ng trabaho. Kaya maghahanap buhay ka at magiging MSME. So that's one exit strategy. Another one would really be the DOLE, no? With all the job generation and the TESDA. So these are the things that we need to beef up kasi isipin nyo, 2007 nag-umpisa ang pantawid. 2024 na, hindi pa nakakatawid. Hindi naman yata tama yun, habang buhay na lang. Ibig sabihin, hindi siya successful, hindi siya matagumpay kung hindi sila umahon sa kahirapan. At ang nangyari lamang, tumanda yung mga anak na nagpabakuna at nag-aral. Hindi naman sapat yun. Sinasabi nga, multidimensional yung poverty. Pero ang hunot dulo, kailangan may maayos na kinikita. Ma'am, dun sa idea na dapat out na yung mga politicians sa distribution ng mga ayuda dahil nagagamit nga daw sa Well, yun nga ang patronage. kino-quote nila na talagang, eto nga, may issue si Senator Coco dito sa ilang programa. Isa rito yung card program na binabanggit. Naalala po ba ninyo, ito last year yata, bandang November, may card program for 10,000 poor and vulnerable. Di ko alam basta nabanggit lang to. Card Smart at, kailan ba yun? 29 ba yun? Kapon ba yun? Meron na naman kapon, yung tungkol sa PWD and seniors. So these programs are supposed to be joint initiatives of the Speaker and the DSWD. Yung card. So, bago Narinig na ba ninyo nung November yon? Kasi may ganon. 1,000 in cash, 1,000 for a 25 kilo sack of rice. Tapos, may smart internship din. Ito hindi DSWD. Iba pang pinanggalingan ng pera. Nalilito nga ako sa totoo lang. Kung nakakunot ang noon ninyo, mas lalo na mo problema ako. Itong SMART may kinalaman sa iba't ibang eskwela na mag-i-internship sa Kongreso. Hindi naman siya bad idea, pero pinagtatakahan lang natin aling department ba yan at saan galing ang budget. Ganon din, itong inanunsyo kahapon ba yon? Narinig ba ninyo ito? Ano? Na palalawakin yung discounts ng Yes. PWD. Kaya ako na late kasi nakita ko lang. Yung sa grocery? Narinig ko lang kahapon, tapos biglang, teka muna, ano nga ba yun? So, yung DTI naman po to, eto yung discount sa groceries and other basic commodities para sa PWD na limited to 65 pesos a week Gagawing 500. will now become 125 a week or 500 a month. Yun ang intindi ko. At sumang-ayon naman daw yung DTI. Ngayon, pinagtatakahan ko rin kung saan ito manggagaling at talaga bang DTI project to or joint initiative. Kasi hindi naman ako nakikipag-away ulit
at sapat na siguro yung kaaway ko, kundi kinakatakutan lang natin na ito ay swak dun sa prohibition. Kinakatakutan ko, napakalaki ng amount yung 26.7 billion. Ano kaya nadali rito? Yun ang nakaka-nervyos kasi may pagkukunan at pagkukunan yan. Kaya't, yun nga, maraming umaaray na department, narinig na natin DPWH, narinig na rin natin yung mga pension and gratuity na talagang maraming nagreklamo, pati yung 10 billion na inawas doon sa AFP-MUP. Sana sapat pa ang pera. Kasi kawawa naman ito. Ito yung mga nagtrabaho sa gobyerno pagkatagal-tagal. Ang lalaki ng awas, 110 billion, 10 billion. Ang sakit naman ito. Pag na-delay ito, ang tatanda na ng mga retirees natin. Doon tayo natatakot. So, since naka-hold pa ma'am, wala pang nare-release na fund for AKAP, wala pa kayo nakitang basis na mag-start ng inquiry? Well, para sa akin kasi, ipaliwanag muna kung ano ito. Sabi naman ng iba, expanded AKAP, expanded AIX. Sabi naman ng iba, may rice giving program na parang combination doon sa card. Sabi naman ng iba, magiging LGU ang beneficiary. Nililito ba tayo? I think until now we are very, very unclear. So it's important to understand what it actually is and if it's a congressional initiative, ano ang partisipasyon ng Senado, if at all? Natanong niyo na, sir, ma'am, si Finance Committee Chairman Sani Angara. Ano sabi ni- Natanong niyo na, ma'am? Yeah, tinatanong natin at ang sabi niya, it was a House insertion. Okay, may So, that's the reason why I'm saying na siguro yung proseso natin ng pagbabudget kailangan ayusin talaga. Kasi halimbawa, eto nga, yung tinatawag natin bottoms-up budgeting, nakasali yung NGO, civil society, dapat isama na yan sa DBCC pa lamang. Kaya nag-file rin ako ng budget modernization at kung ano-ano pang mga batas para makatulong nga. Kasi nga may mga butas dito sa sistema natin. Wala akong tinuturo, wala akong sinisisi. Ang akin lamang, siguro yung mga NGO at stakeholders, ikonsulta na sa umpisa pa lamang. Tapos yung simultaneous hearing na ginagawa na by the Senate and the House para hindi tayo gahol sa panahon. Tapos pirmahan na lang or kinukuha yung e-signature para matigil yung ganon. Talaga i-diskusyon. Sinasuggest ko rin na yung vice chairman ng iba't ibang committee mag-usap na kung DSWD, kung COMELEC, kung saan. Walang singitan sa dulo, walang gulatan. Kasi nabubulaga na lang kami sa hulihan. Hindi naman tama yun. Sigurado rin naman ako na sila rin, di nila nabasa one by one. Kasi napakakapal nun at hindi mo naman pwedeng pakialaman lahat. So ang maganda sana, yung mga vice chairman magkonsultahan na ng maaga at yung dating ginagawa na wag mababawasan yung flagship projects ng pamahalaan. Katulad ng nangyari dito sa Public Works, na yung flagship projects under the foreign assisted, for the first time sa history ng ating bansa, naging zero allocation sa budget. Ngayon, sigurado ako at nakita ko na nagwawala na yung Public Works at humihingi na kasi tinambak na lamang sa program yung maintenance pati ng main highways katulad ng EDSA. So yung mga yan, sana siguro magkaroon ang ating Pangulo tulad ng LEDAC, ilagay doon lahat ng non-negotiable, yung talagang sobrang importante na project na hindi talaga pwedeng maalintala, hindi pwedeng bawasan, higit sa lahat, hindi pwedeng iasa sa savings at unprogram. So, may yung gusto niyong reform sa budget making process, gusto niyo maipatupad na yan sa 2025? Well, hindi. Papag-usapan natin at I'm sure na maraming suggestion. Alam ko naman marami sa atin talagang gustong baguhin yung ibang sistema. Mismo si Senator Angara, mismo si Senator Cheese, lahat may suggestions dyan Kasi alam naman natin gahol sa panahon, pero at the same time gusto natin that we have a thorough and comprehensive understanding of what enters the budget at wala nang bulagaan sa bandang huli. Okay, may Ann. I don't know if you've seen it already, pero may mga sponsored ad po sa YouTube. I'm sorry? I don't know if you've seen it already, may mga sponsored ad po sa YouTube against you about
amnesia daw kayo, and the ad, almost 2 minutes saying, sinungaling daw po kayo na hindi nyo alam yung about ACAP. Your comment and reaction. Have you seen it, ma'am? Yes, I've been told that I'm being bashed thoroughly by paid ads on YouTube, Facebook, and other platforms. Palagay ko naman napakaliwanag ng statistics at maipapakita naman natin yung DSWD 4-piece budget. Ang tanging ginagawa ko, kasi kung minsan, madalas, sabihin na natin, 2021 onwards, talagang hirap ang DSWD na gastusin ang kanilang budget for 4-piece. Kasi nababawasan sila eh. Nababawasan, tapos naalintala pa yung listahan 3. So, yun nga, kung bakit pa sila nag-a-ads para banatan ako, Gumagastos, ha? talagang gumagastos, sana gamitin na lang nila para sa ating mahihirap. Kung abalang-abala sila sa mahihirap at may pera silang extra, ipamigay na lang, wag na lang birahin ako ng birahin. Kasi ang liwaliwanag naman ng budget, wala naman dyan sikreto na pag hindi nagagastos, ang lagi kong kinatatakutan, mababawasan, ibabalik yung pera sa ating National Treasury. Higit pa doon, sa susunod na taon, iaawas na yung mga hindi nagastos. So, paliit ng budget. Ayokong mangyari sa DSWD yan. So, that's what I was always trying to prevent, that DSWD will have its budget complete and inherent, as opposed to its getting diminished year on year because of the difficulties such as the closure of the schools, so yung educational assistance, such as COVID, making it impossible to find everyone, such as the incompletion of the listahan ng 3. All these things got in the way of so much of the implementation of the 4-piece, and yet we found a way to salvage the budget of DSWD. Kung ako'y binabanatan, ewan ko na lang sa kanila. Talaga, patawarin na lang sila ng Panginoon. May Antalop. Ma'am, balikan ko lang yung kay Ate Sel kanina. Yung sinasabi ni Senator JP, siya rin daw po, nagigilty siya na sumasama siya sa pag-distribute ng IEs. Pinuha kayo rin po nag-distribute. Do you agree na dapat wala ng politicians na kasama po sa pag-distribute ng IEs? Sa palagi ko, hindi naman masama kasi unang-unang inaasahan yung mga barangay kapitan, yung mga mayor. Talaga naman, aasahan mo at aasahan yung mga lokal kasi kilala nila yung mga tao. At yung MSWD, tutulong yan sa DSWD kasi walang kakayahan yung DSWD na mag-identify by themselves. So nagpapatulong rin sila sa barangay. Ang mahirap kapag nakikialam na at napopoliticize. Yun ang ibang usapan. At the end of the day, the final list to me is the most important, and it should be finalized by the DSWD. To me, that's the most important. Ma'am, you don't see anything wrong na, kasi sinasabi ni Senator JP, siya daw po, na-invite lang siya na maging present doon sa meeting. Tama, Ng mga tama. LGUs. Tama, kasi halimbawa, ako yung chair, ako yung vice chair dyan sa DSWD budget. Nakukumbida ako sa mga OSCA, EFSCA, yung mga senior citizen, na-invite ako. Natutuwa naman ako makita sila at saka importante sa akin dahil kailangan ko marinig sa kanila, natatanggap ba ninyo? Or may awas ba yan? Imposible na hindi ako pupunta. Kailangan ko pumunta, kailangan ko marinig kung na-i-implement ba properly. Ang pangit lang talaga pag pinakialaman ang listahan. Ibang usapan yon. Kasi pag pinulitika yan, ayan, nagkakaloko-loko na at nagkakaturoan. Noon, alam ko, kasi nung governor ako, iniiwasan ng DSWD na sabihin sa mga politiko. Ayaw nila talaga sabihin miski sa barangay kapitan, miski sa mayor, miski sa akin ng gobernador, para hindi ma-politicize. Pero nung bandang huli, nahihirapan na rin sila kasi ilan lang naman sila. Kailangan talaga nila magkonsulta at hanapin yung tao sa barangay. So, ang ending, tulong-tulong na lang. Pero sa final listing, ano man ang isubmit at i-approve o ituro ng mga barangay kapitan, mayor, governor at iba pa, sa bandang uli, ang final list dapat nasa DSWD at wag na natin pakialaman. We just submit what we know and that's it. Okay. Last na po, ma'am, you don't worry na baka masabihin kayo na, election is kasama sa nag-distribute
Ang layo-layo pa ng eleksyon. Naku naman, sobra namang lapit na ng eleksyon. Parang na-agitate tayo dahil alam naman natin na napakarami kasing programa na lumalabas. Ayoko naman na mauwi tayong lahat sa ayuda mentality. Firstly, we become mendicant and dependent on a very unreliable source of income. And secondly, there's the dire threat that you are depriving those who truly need ayuda from receiving their fair share. Ma'am, balikan ko yung paid ad laban sa inyo. May Oo idea nga. Ma'am, may idea ka ba sino yung nasa likod nun? And then may kinukonsider ka ba na legal action? Palagay ko siguro yung mga yung mga natatakot mawala yung 60 billion akap. Hindi ko man kasalanan, sinumbong lang sa akin, di ba? Pero may info ka. Di ko nga alam eh. May info ko, ma'am, sino yung nasa likod niyan na gumagastos ng ads para lang i-bash ka. Sa totoo lang wala, kasi dead ma. Pero may idea ka, ma'am. Halatang-halata naman paid ad, wala namang maniniwala, higit sa lahat, hindi naman nakakatuwa. So, dead na. Ewan ko, may dating ba? Nakakainip, di ba? Kung sino man siya. Nandun ba sa Sa lower house, ma'am? Di ko alam. Di ko alam. Ang dami naman nilang pera para gastusin sa ads. Sana, kung talagang abala sila sa mahihirap, doon na lang nila ibigay. Sa mga nalindol, nasunog, na El Nino, at iba't iba pa. Ma'am, tungkol dun sa simultaneous na midterm election at plebiscite sa 2025, ang sabi ni Commissioner Garcia, makakatipid ang government about 13 billion pesos. So, at least yung matitipid, ma'am, yun yung na-insert ba doon sa COMELEC? Nakakatawa nga kasi nung una, ang sabi, bawal at hindi kakayanin ng COMELEC yung plebiscite sa susunod na taon, sa 2025. Tapos, nung isang araw, Amenable na medyo tumbling at naging okay na. And the same case was used. Nakakatuwa kasi yung citation pareho yung Oksena ba yung pronunciation? OCCENA versus COMELEC to justify na pwede and also to justify na hindi pwede. Kaya nakakalito nga eh. Pero ang